Okay, isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga ka-trigger. Itong muli ang ating Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At ngayon ay direct to the point tayo dahil medyo mahaba yung ating videos. Ang gagawin natin ngayon ay kakabit natin ang mga parts ng 2011. I-review natin ito. At titingnan natin kung anong pagkakaiba nito sa standard na 1911. Okay, ito ay STI 501. Tactical 501. So yan, at bago natin ito bigyan ng pansin ay gusto ko lang munang pasalamatan ang isa nating kababayan sa USA na nagpadala sa ating premiere videos. Okay, maraming salamat. Thank you very much. Shout out kay Noli Peace America na nagpadala para sa ating mga beneficiaries. Dahil nga po ang ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak ng single parent. Ayan, thank you very much at God bless you. At yung mga gusto pang tumulong sa ating mga estudyante ay meron pa tayo ditong GCash number. Okay, at sana may mga magpadala pa at nang tayo ay makatulong sa ating mga hikahos na mga kababayan. Okay, tayo mapalad, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Ayan, at noong nakaraan ay ikinabit natin itong laman ng slide nitong 2011 na ito. So nakita ko dito ay halos walang pagkakaiba maliban sa ito ay bull barrel at ang kanyang pull and trickle spring rod ay reduction type, dalawang spring. So, kahit naman yung mga 1911 na standard, ay pwede rin itong ilagay dahil marami nang nagmo-modified, marami nang ginawa sa mga 1911. So, pwede rin ito. At pwede rin namang gawing bull barrel yung mga standard natin na 45 na 1911. So, may mga nagtatanong alin ang mas maganda doon sa bushing at saka may videos na rin tayo niyan. So ayan, sit aside, sit aside muna natin ito dahil ito yung nagawa na natin. So ito na yung part 2. Okay, at ang tip ko lamang, yan, papakita ko na sa inyo yung mga parts. Okay, ang tip ko lamang kung kayo ay magbubuo na, magbabaklas ng baril, ay yung una ninyong tinanggal ay ilagay ninyo sa number 1, number 2, number ganyan, para hindi na kayo nalilito. Kahit pagka tandaan ninyo, sulatin ninyo kung anong una ninyo tinanggal, sunod-sunod yan. Para pagkakabit ay hindi kayo malilito. Dahil ang tekniko dyan, kung ano yung unang tinanggal, yun ang huling ikakabit. At yung huling tinanggal, yun ang unang ikakabit. So, reverse. So, okay. Unang-una, tingnan natin ang pagkakaiba ng 2011. Itong STI, ginawa nilang prototype, itong 2011 na to. So, ibig sabihin, ang pagkakaiba nito, itong kanyang pinakang grip assembly, ito, ay pwede ninyo siyang ihiwalay dito sa kanyang metal. Kasi metal itong itaas, ito namang ibaba niya ay hard plastic or polymer. Tingin ko dito polymer ito eh. Correct me if I'm wrong. Hard plastic to. So, yan at ang kasama nito ay yung kanyang itong kanyang main spring housing, kasama yung spring of course sa loob. Kasama rin dito yung kanyang lip spring, yung trigger at saka trigger assembly, kasama yung trigger bow at saka itong kanyang release magazine. So, unahin na natin itong buuhin para hindi na bago tayo magkalimutan. Yan. So, ikakabit na natin ito. Tandaan lang natin kung paano ang posisyon. Importante sa pagtatanggal, titingnan ninyo ang posisyon kasi pwedeng magbaliktad yan. At para hindi na mahulog yan, ikabit na natin itong kanyang magazine release button. So, ipapasok lang ninyong ganyan siya. Yan. At ilalagay ninyo yung inyong susuportahan ninyo ng daliri dito sa kabila para matwist ninyo yung maliit na screw na yon clockwise. Hahanap lamang ninyo siya ng tamang kanal. May kanal kasi yun eh.
Ayun o, papakita ko sa inyo. May kanal yan at maglalak yun doon. So, yung maliit na screwdriver, at huwag ninyong pupursahin kasi hahanapin niya yung kanal niya. Ayun, pag tumama na siya sa kanal, sasagad na siya. Ito ay hindi kinakailangang maigpit, basta lumapat lang. Okay, pag hinigpitan ninyo, mapuputol yung kanyang pinakang dowel na siya naglalak. Okay, pag tumama na yun, so okay na to. Yan o. Okay. So, na-explain ko na sa inyo yung tornilyo na ma-screw, alin screw na yon para sa kanyang trigger travel. So, hindi na natin na papaliwanag yan. So, ang tingin ko dito, kaya ito ginawang ganito, na nahihiwalay, para madaling ikabit yung kanyang sir. Kasi kung yan actually, totoo lang na medyo nahirapan din ako magkabit ng sir niyan pagka ganitong buo. Dinudukot ko pa yan, lalo't malabo na yung mata ko. So ito, bago ninyo ito ikabit, pwede na ninyong ilagay yung kanyang sir. Okay? So, bago tayo magkalimutan, ilalagay na natin itong kanyang plunger. Kasi, pwede ninyo itong basahin ng kaunting langis. Binasa ko na ito ng langis. At ikakabit na kasi malimit makalimutan yan eh. Yan, kakabit na natin yan. Para pag tayo nagkabit ng kanyang safety, thumb safety ay hindi na siya makalimutan. So, itong sir, ang isusunod natin, itong parte na may tilos dito, ito ay nakaharap sa hammer. Sa hammer ito nakaharap. Ito naman kanyang disconnector, kung alin yung tapyas, doon din ito nakaharap sa hammer. Okay, yung flat nakaharap sa kanyang trigger o trigger bow. So, sa ilalim itong disconnector, isushoot lang ninyo sa sagit ng ganyan. At makikita ninyo yung butas niyan, magtuturo-intro yung butas niyan. Yan. Pagkatapos niyan, ay inyo nang ipapasok doon sa kanyang butas dito. Yan. Pag naipasok na dyan, hahanapin naman ninyo yung butas ng pin. Kung magkatapat ba siya. Ito ang problema ko. Malabo ang mata natin. Yan. At mas maganda kung may matilos kayong pako para matrace ninyo yung butas kung naka-align ba. Yun. Tapos yung pin manggagaling dito sa kaliwa at isushoot lang ninyo. Yun. Pag na-shoot na yan, ay pwede na ninyo siyang ilagay dito. Yan. Ilagay na ninyo siya para yan, i-shoot na ninyo. Ganyan. At pwede na ninyo ilagay yung tornilyo dito, temporary lang kahit hindi masyadong mahigpit. Okay, ito ay ito ay parang siya ay washer nut ito eh. Okay? So ilalagay lang ninyo ganyan, yung parting tapyas ay sa taas. Kasi may ito eh, may saktong pinaglalapatan siya eh. Yun, pag na-shoot na ninyo ganun, ilalagay na ninyo yung kanyang screw. Kahit hindi na muna mahigpit. Actually, kung kayo ay may ganito, nung una kasi ako, pag kayo nagbubuo nito, tinatanggal ko isa-isa, tapos hindi ko tinatanggal lahat, ikinakabit ko lang uli para makabisa ko yung pagkakabit at pagtatanggal. Hindi ko lahat binabaklas, isa-isang parts, kalas kabit lang. Kinakabisa ko bago ko baklasin lahat. Nung ako ay bago pa lang. Okay, so kakabit muna natin ito ng hindi mahigpit para lang hindi siya mahulog. Mamaya na natin to siya higpitan. Okay? At yung tornilyo doon sa kanyang trigger guard sa dulo, kahit mamaya na rin yun. Pag panghuli na. So yan. So nakakabit na yung niya. Nakakabit na yung kanyang sear. So, para hindi tayo mahirapang magpatama ng kanyang lip spring, ay pwede na natin isunod yung kanyang lip spring. Yan. Okay, katulad ng sinabi ko, ang importante nakatama ito. Ito yung pinakang lock niya para hindi siya tumaas bumaba. Meron siya ditong slot na tinatamaan. Yun ang importanteng itatama lang ninyo. So ikakabit lang ninyo siyang ganyan. Yun, nahulog. At
patatamain lamang ninyo yun doon. Yun. Malalaman na naman ninyo kung tumama yan kasi pag ginano ninyo, hindi siya sasama sa inyong kamay. So, ipapasok lang natin to ng kaunti para mapirmi lang siya doon. So, pag kaganyan na, pwede na natin ikabit yung kanyang hammer. Ito na yung hammer niya. So, para madali tayong itama yung butas doon sa kanyang pin, ay i-press natin itong kanyang disconnector. Yan, i-press natin ganyan para madaling itama yung butas niya. Kasi pag hindi natin press ay mahirap niya siyang itama. So, itong pin niya, sushoot na lang natin na ganun. Medyo mahirap itama. Yun. Yan. So, nakalagay na. Pwede na natin ngayong itaas ng kaunti itong kanyang housing ng kanyang mainspring para itong kanyang strand ay nakashoot do sa kanyang plunger. Kailangan nakashoot yan, importante. Pwede na natin isunod ngayon ang kanyang safety grip. Yun. Yan, safety grip na. Dahil ito'y ambi, unahin muna natin yung nasa kanan. Okay, unahin natin yung nasa kanan kasi mahirap itama itong kanal na to eh. May yung dugtungan niya. Yan, ano na natin yan dyan dito. Yun. At sunod na natin itong nasa kaliwa. Yan. So, ang pagpapatama niyan, kinakailangan natin ngayong ipasok yung kanyang plunger. Medyo konting ingat lang sa pagpasok ng plunger dahil yan ay may spring, yan ay minsan ay lumilipad. Yun. Yan. So yan, nakapasok na yung kanyang thumb safety. Pag kanya nakapasok na, pwede na nating kailangan naka-full hammer down ito. Yan, naka-full hammer down na ganyan. Pag naka-half-cock yan, mahirap natin itong itaas. Yun. Kinakailangan yan, nakaganon. Yan, kinakailangan pumantayan dito. Pwede nating pansamantala munang ikabit yung pin para hindi siya bumaba. At kasi ikakabit pa natin ito panghuli na to. Yan. Pwede natin ganyan. So yan, nabuo na to. Pag yan ganyang nabuo na, pwede na natin kumpletuhin yung kanyang mga screw. Okay, so ayan, kakabit na natin itong dito, nakakabit yan dito sa kanyang trigger guard. At pag naipasok na natin yung kabiak, pwede na natin din ikabit itong pinakang lock niya. Pwede na natin siyang higpitan. At pwede na rin natin higpitan ito parang dekorasyon lang to eh. Pwede na rin natin ikabit yung kumpletuhin yung kanyang tornilyo dito sa grip.
At pwede na rin nating higpitan ito. Ito ang importanteng mahigpit. At pwede natin siyang matesting. Yun. So, hindi siya nakakalabit pagka hindi siya nakahawak sa safety grip. Subukan natin. Alalayan natin yung hammer. Yun. Okay na. At subukan din natin yung kanyang safety. Yun. Safety engage. Safety engage. Okay. At hindi rin siya nakakalabit pagka ano. So, yan. Ibig sabihin yan, walang problema yung ating pagkabit at pwede natin siya langisan. Pwede tayo magdagdag ng konting langis. Patakan lang natin dito sa may hammer ng isa. Okay, patakan lang natin ng isa dito sa may hammer. Yun. At okay na yun. Kasi may langis naman yan doon sa loob eh. Yan na. Pwede rin natin siyang patakan dito sa kanyang disconnector ng isa. Tapos dito sa kanyang slide. Yan. Dito sa kanyang railing. Basahin natin ng konti. Dahil yan ay kada putok yan ay nag-i-slide yan dyan. So yan. Pwede rin natin siyang lagyan dito. Okay. At pwede na natin ikabit yung kanyang ito. Siguraduhin lang natin yung kanyang yun. Yan. Pagkatapos itatapat lang natin yan. Saka natin itutulak ng pagganon. Yun, bababa. At so ikakabit naman natin yung kanyang kailangan ay nakababa itong itong hammer niya. Yan, nakababa. Kasi bababa ito eh. Yun. At pwede nang ikalagay ito. Ganun. Yan, at nabuo na natin ang ang 2011. Okay, ang napansin ko halos walang pagkakaiba ito sa sa 1911 sa pagbubuo. Ang naging pagkakaiba nga lang ay natatanggal ito, na ihiwala itong grip na to. So yan. At okay. Subukan natin ang trigger pull. Pag ako'y nilalagyan ko yan dito para hindi protection sa firing pin at saka sa kanyang hammer. Okay, napakaswabe. Maganda ang kanyang mga less than 3.
less than 3 pounds. So ayan, at nakatulong yung paglilinis natin at pag-tune up ng trigger niya, mas lumambot pa siya. At sana may natutunan kayo dito sa ating maiksing video. Ang site nga pala niya ay iron sight, ay standard. At ito meron siyang pikatay ni dito na pwede nating lagyan ng mga accessories kung ano man ang gusto nating ilagay. At ito ay tawag dito. Ito ay high cap. Okay, do sa nagtanong kung meron bang babasahin ko lang yung ating community spotlight. Okay, sa ating community spotlight, basahin lang natin yung Community Spotlight Weekly Highlight of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, si Belsotri 35, si Dan Prudenciado ay 20 at nananatiling perfect ang attendance ni Chinchin Gutierrez, ang ating lady mechanic na ngayon ay gunsmith na rin. Si Freddy Munoz, baguhan pa lang 2 at si Angel ay 45. Okay, magano lang kayo. Mag-share ng ating mga videos, mag-comment para mapasali din kayo sa ating community guidelines at paki-like na rin ang ating mga videos. Ulitin ko, shout out kay Belsotri, kay Dan Prudenciado, kay Chinchin Gutierrez, kay Freddy Munoz at kay Angel. Okay, hanggang sa muli, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at sana may natututunan kayo sa ating mga videos. At muli, ang aking pasasalamat kay Noy o Noli Pisa America ng Virginia. Thank you very much. God bless us all.